Naniga si Camille sa kinatatayuan nang marinig ang sinabi ng kaharap. At bago pa siya makasagot ay inunat ni Seryo ang braso at hinila siya, dahilan para mapaupo siya sa kandungan nito. That's the first time I bought that thing for a girl. I also massage your belly for a long time. Sa tingin mo ginawa ko yun ng libre? Tanong na lalaki ng mainit na hininga nito ay tumatama sa punong tenga ni Camille kaya nakaramdam siya ng tensyon. Kung ganon, ano naman ang gusto mong gawin ko para makapagpasalamat? Kinakabahang tanong ni Camille. I prefer to do something more than just say thank you. Nakangising sagot ni Seryo sabay turo sa kanyang labi. Nakuha na kaagad ni Camille kung anong gusto nitong mangyari ng mga sandaling iyon. Nagbigay na ito ng pahiwatig noon tungkol sa bagay na yon ng kung ano-anong mga tricks pa ang ginagawa nito. Bigla-biglang naramdaman ni Camille ang pag-init ng buo niyang mukha dahil sa naisip. How about trying once for 5 times? Namamaos na usal pa ni Seryo habang nakatingin sa kanyang mga labi. 5 beses? Grabe talaga tong manukso. 1 beses lang niyang dapat gawin pero 5 beses ang katumbas para sa 100 beses na kanilang usapan sa kontrata. Subalit natatakot si Camille. Isipin pa lang niya ang bagay na yon. Sa liit ng kanyang bibig ay madali siyang nabubulunan. Paano pa kaya kung tulad nitong may napakalaking? Ayaw kong gawin. Takot na sagot ni Camille sa lalaki. Lahat ng kalalakihan ay may bad habit. At kabilang na doon si Seryo. Ang mahalikan lang ng maliit na bibig nito hindi sapat para sa kanya. Matagal pa naman niyang hinihintay na mangyaring eksenang iyon. Isipin pa lang niya ay na-excite na siya. Dumilim ang anyo ni Seryo. 10 times? Muli niyang tanong. Hindi, ayaw ko. Mabilis na pag-iling ni Camille bilang sagot. Kahit gaano pa katukso-tuksong sinasabi nito ay ayaw niyang subukan. Natatakot siyang baka mamatay kapag nabilaukan. Nang makita naman ang takot na ekspresyon ng babae, ay sumama ang mukha ni Seryo. You really have no conscience? Ang mainit na hininga ng lalaki ay patuloy na nanunuot sa balat niya sa punong tenga. Kaya naman sa pagkakataong iyon ay iniwasan to ni Camille dahil hindi siya komportable. Hindi naman sa ganyang ginagamit ang konsensya, ani Camille. Parang wala ka nang nararamdamang sakit. Wika ni Seryo na nakaangat ang gilid ng labi. May lakas ka nang makipagtalo. Matapos sabihin yun ay walang sabi-sabing hinawakan ni Seryo yung baba nito at hinalikan sa mga labi. Marahas at dominante pa rin ang paraan ng paghalik ng lalaki na may kalakip na marahang pagkagat at pagsipsip. Ang kaninang maputlang mukha ni Camille ay nagkaroon ng kulay dahil sa halik na yon. Pumatak din ang kanyang luha at mahinang humikbi sa hindi niya malamang dahilan. Habang kinakapos ng hininga, pakiramdam ni Camille ay nanlalata siya kaya naman napahawak siya sa kwelyo ng lalaki. Hilam rin ng luha ang kanyang mga mata at ang pagkimi niya ay sapat na upang mawala sa kontrol ng isang tao. Puno ng pagnanasang mga mata ni Seryo habang nakatingin sa nakakaakit na mukha ng babae. Hindi rin niya mapigilang kunin ang maliit nitong kamay at pinakilos yon pababa. Pakiramdam ni Camille ay nakuryente siya ng masama ang matigas na bagay sa pang-ibaba ng lalaki. Kaya naman wala sa sariling nahigit niya ang sariling kamay. Anong gagawin mo? Nautal na tanong ni Camille. Ano pa ba? Siyempre sisingilin kong kabayaran. Anang Seryo na may kalakip na panghihikayat ang tinig. Be good. If you don't want to go there, use your hand instead. Naniga si Camille na tila ba isang robot habang ang kanyang nanginginig na kamay ay muling iginiya ng lalaki pababa sa pantalon nito. Walang nagawa si Camille kung hindi pinikit na lang ang mga mata at hayaan ang lalaki sa gusto nitong mangyari. Maya-may naramdaman niyang kumilos ang kanyang kamay sa ritmong taas-baba. Nanatiling nakapikit si Camille habang ginagawa iyon. Inalis na rin ng lalaki ang kamay nito at hinayaan siyang kusang kumilos. Shit, dinig niyang pag-ungol ng lalaki. Come on, faster. Mariing naitikom ni Camille ang kanyang labi at saka sinunod ang utos ni Seryo. Mas binilisan niyang pagkilos. Shit, your hand is so soft. Halinghing muli ni Seryo habang ang mga mata ay puti na lang ang nakikita. Hindi rin namalay ni Seryo na bahagya niya na diinan ang paghapit ng kamay niya sa malit na bewang ni Camille, dahilan para mapadaing ito dahil sa sakit. Subalit hindi yun pinansin pa ng lalaki dahil mistulo na itong nababaliw sa pagpapalang ginagawa ni Camille sa kanya. You're so good.
Hinihingal na anas ni Seryo ng pagmasdan niyang babae na mumulang magkabilang pisngi nito at leg na parabang bagong pitas na mansanas. Hindi mapigilan ni Seryong iyuko ang ulo at halikan ang labi nito ng mariing nakatikom. Mahina niya rin itong kinagat upang ibuka nito ang bibig. Matapos ng maalab na halik ay muli niyang pinagmasdan ang babae na may pilyong ngiti sa labi. It's not enough. Sa banyo, sa dining room, sa kama, sa sink, none of these places can be escaped. Nakangising wika ni Seryong ikinatulala ni Camille. Buong akala ni Camille ay doon na matatapos ang lahat, subalit nagkakamali siya. Maya-may bigla siyang pinangko ng lalaki patungo sa banyo at mabilis na pinaupo sa sink. At doon muling pinagpatuloy ni Seryong mainit na eksena na nagdulot sa kanya na nakababaliw na pakaramdam. Nang mga sumunod na araw, naging busy si Seryo at hindi ito nagpakita sa Debonair. Nang ilang araw, ganun din sa Reynoso residence. Walang idea si Camille kung saan ito nagpunta dahil hindi naman sila nakikialam sa buhay ng isa't isa. Purong pagtatalik lang ang namamagitan sa kanila at bukod sa bagay na yun ay wala na. Naging komportable si Camille habang walang lalaki lalo na kapag nasa kumpanya siya. Nakakakilo siya ng maayos at hindi nag-aalala na baka muli siyang ipatawag ni Seryo sa pribadong opisina nito at makaisip na naman ng kung anong bagay. Kinatanghalian habang nagpapahinga sa employees lounge. Dahil katatapos ng niyang kumain ng lunch ay lumapit sa kanyang mesa si Miss Patricia, ang kanilang team leader. Camille, tingnan mo si Mr. Reynoso. Napakagwapo. Tila kinikilig na bulalas ni Miss Patricia. Saka ipinakita sa kanya ang phone na hawak. Nakita ni Camille tungkol yon sa business news flash kung saan si Seryo umattend ng ribbon cutting ng bagong pasinayang Reynoso's Biochemical Company bilang katawan ng ama nitong si Mr. George Reynoso. Sa screen, makikita si Seryo na nakasuot ng slim-fitted executive suit na kulay blue na pinaresan ng white long sleeve polo bilang panloob. Nakabukas ang botones nun at ang style ay mas moderno kaysa karaniwan itong sinusuot na nakapagbigay ng mas gwapo at eleganteng imahe sa lalaki. I have never seen a man as handsome as him in all my life. He's like a Greek god incarnate. Saad ni Miss Patricia na manghang-mangha, sumang-ayon si Camille sa papuri na yun ni Miss Patricia. Dahil hindi mapagkakailat na tatangi naman talaga ang angking kagapuhan ng lalaki. If I can sleep with such a handsome man next to my bed, I will die with no regrets. Dagdag pa ni Miss Patricia'ng tila na nanaginip ng mga sandaling iyon. Lihim namang nakagat ni Camille ang ibabang labi dahil sa narinig at hindi sumagot. Hinayaan lang niya si Miss Patricia sa gusto nitong sabihin. He has a very pointed nose. Maybe he's a good in bed too. Pagpapatuloy pa ni Miss Patricia na tila kumikislap ang mga mata. Hindi naman, wala sa sariling sagot ni Camille habang ang paningin niya nasa cellphone at pinapanood ang lalaking nagsasalita. Naalala pa niya noong unang beses na may nangyari sa kanila ni Seryo. Masyado itong marahas at walang pag-iingat. Hindi nagtagal, gumagawa na rin ito ng foreplay na unti-unti rin naman niyang natututunan. Kaya hindi na yung ganong kasakit. Hindi? Nagtatakang tanong naman ni Miss Patricia na may pagkatsismosang ekspresyon ng muka. How did you know? Natutop naman ni Camille ang bibig at na-realize na nasabi pala niya yun nang wala sa sarili. Wala po Miss Patricia. Hula ko lang po yun. Kinakabahang sagot ni Camille sa kaharap. Parang hindi naman. May nabasa akong book, yung mga tulad ng ilong ni Mr. Reynoso na ganyang katangos ay may rare talent sa alam mo na, sa kama. Nakangising paliwanag pa ni Miss Patricia kay Camille. Hindi naman lahat ng sinasabi ng mga yan ay totoo Miss Patricia. Minsan baliwala na rin ang pagkakaroon ng gwapong mukha. Sagot ni Camille habang nililigpit ang mga gamit niyang nakapatong sa mesa. Pabalik na kasi siya sa kanyang table dahil malapit nang matapos ang break time niya. May sasabihin pa sana si Miss Patricia nang mapansin ni Camille na nawalang ngiti ng kanilang team leader at napalitan ng kabadong anyo. Good afternoon Mr. Reynoso. Kinakabahang bati ni Miss Patricia sa bagong dating na CEO. Namutla naman si Camille na mapatingin sa malamig na anyo ng lalaki. Ang sumunod na segundo ay nanigas siya sa kinatatayuan at hindi makapagsalita. Bakit napakamalas niya? Narinig ba nito ang kanyang sinabi? Nagtama ang paningin ni Camille at ni Seryo. Subalit dahil sa nararamdamang guilty, dahil pinag-usapan nilang lalaki nagyuko ng ulo si Camille. Good afternoon Mr. Reynoso. Nautal na bati naman ni Camille. Lihim niyang hiniling na sana ay lamunin na lang siya ng lupa dahil sa matinding kahihiyan. Hindi sumagot ang lalaki, sa halip ay nilampasan lang sila nito at tuloy-tuloy na naglakad kasunod sa likuran ni Mr. Noriega at iba pa. Bigla ding naglaho ang nakakatakot na aura na lumukob sa lugar na yon nang tuluyan itong makalayo.
Nakahinga naman ng maluwag si Miss Patricia na makitang wala na sa kanilang paningin ang CEO sa kaalanganing ngumiti kay Camille. Don't worry, I'm sure Mr. Reynoso didn't hear that. Wika ni Miss Patricia kay Camille kasabay ng mahinang tapik sa kanyang balikat. Hindi naman nakapagsalita si Camille. Marahil kung bingi ang lalaki ay hindi nga nito maririnig ang sinabi niya. Pero base sa nang-aarok nitong tingin ay alam niyang narinig nito yon. Isa pa mukha lang itong kalmado ngunit alam niyang sa loob-loob ni Sergio ay gusto nitong manakmal. But admit it, Mr. Reynoso ay napakagwapo talaga. Makita ko lang siya araw-araw, nabubuhay ang katawang lupa ko. Nakangiting sabi ni Miss Patricia na tila isang fangirl. Pero kaagad ding sumama ang mukha nito ng tila may naisip. I will curse the woman he sleeps with. Nakangusop ang dagdag ni Miss Patricia. Hindi sinasadyang nasamid naman si Camille ng kanyang laway dahil sa sinabi ni Miss Patricia dahilan para mamula ang kanyang mukha. Are you okay? What happened to you? Kunot noong tanong naman ni Miss Patricia sa kamarahan siyang tinapik sa kanyang likuran. Opo, wala ito. Ani Camille sa kakiming ngumiti sa team leader. Miss Patricia, wag na po nating pag-usapan ang personal life ni Mr. Reynoso dahil baka marinig pa ng iba. Paalala pa ni Camille sa babae. You're right, segunda naman ni Miss Patricia. Let's go, the break time is over. Anyaya pa ni Miss Patricia. Saka nauna na naglakad, subalit bago tuluyang magtungo sa opisina ay dumaan na muna si Camille sa coffee room para kumuha ng mainit na tubig dahil balak niya magtimpla ng kape upang wag antukin sa kanyang desk. Nang makakuha ay muli niyang ipinagpatuloy ang pagtungo sa opisina. Subalit habang naglalakad sa hallway, isang piguna ng babaeng bumangga sa kanya na para bang walang nakita. Sa lakas nun inapatras si Camille ng ilang hakbang. Ang paper cup na hawak niya ay naglalaman ng mainit na tubig ay tumapon sa kanyang paanan. Nang tumago sa suot niyang puting sapatos at pumasok sa kanyang maliit na paa at bago pa maibuka, ni Camille ang kanyang bibigi isang maarting tinig ang narinig niya sa kanyang tagiliran. Oh my God! Wala ka bang mata? Tanong nito, masama ang tingin. Natigilan naman si Camille. Hindi ba't itong bumangga sa kanya? Bakit ngayon gusto nitong palabasin na siya pa ang may kasalanan? Na magangat ng tingin si Camille ay napakunot ang noon niya nang makita kung sino ito. Ito lang naman ang babaeng kasama ni Sergio na kumakain sa restaurant at nagpunta sa Debonair. Last time, si Marta ay nakasuot ng black halter dress. May magandang mukha at katawan at mayroong bitbit na black Gucci handbag. Nakataas sa mga kilay nito habang nakatingin kay Camille at bakas ang iritasyon sa mukha. Excuse me miss, hindi ba ikaw ang bumangga sa akin? Kunot noong tanong ni Camille sa babae. What the heck? I bump you? Nakataas sa mga kilay na pinagmasdan siya ni Marta. Si Camille na para bang isang joke ang sinabi nito. Why would I bump into you? Alam mo bang halaga ng mga clothes, bag at shoes ko? Even your 1 year salary is not enough to buy them? Will I purposely bump into someone like you to get my clothes dirty? Hindi naman maiwasang magtaka ni Camille dahil sa atake nito. Ang tinatanong lang naman niya ay kung bakit siya nito binangga pero kung ano-ano ng pang-insultong sinabi nito sa kanya. Dahil ayaw nang makipagtalo pa ni Camille, sa babae kaya pinrangka niya na lang ito. May surveillance camera ang Debonair. Dahil ayaw mo umamin, pwede tayong mag-request para i-review ang cameras. Sarcastic kung tumawa naman si Marta sa narinig. You have a lot of power, don't you? Ang isang poor na intern magre-request para i-review ang camera. Are you an idiot? If someone didn't know you, you would be mistaken for the boss of Debonair. Natatawang sagot nito kay Camille. Hindi naman makapaniwala si Camille sa mga narinig. Ito na ngang may kasalanan kung ano-ano pang masasamang salita ang sinasabi nito sa kanya. Sinabi ko bang ako ang boss? Ikaw nagsabing binangga kita. Hindi ko ba pwedeng i-check ang surveillance camera para mapatunayang inosente ako? Matapang na tanong ni Camille sa kaharap. Prove your innocence. Sa tingin mo mukha kang inosente? Nakangising tanong ng babae na may kalakip na pang-insultong tinig. Are you really here to work? Look at yourself. You look seductive. Puno ng pangahamak ang mukha ni Marta habang nakatingin kay Camille at nakangisi ng mga sandaling yun. Stop dreaming. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin at isipin mo kung worthy ka ba. You're just a cheap thing to be played by men. Nung una pa lang ay may pagdududa na talaga si Camille sa inaasal ng babae. At ngayon napatunayan niyang gusto talaga nitong makipag-away kaya sinadya nitong banggain siya. Sinadya mo bang banggain ako? Kilala mo ba ako? Parang kang tanong ni Camille sa kaharap. Isa ka lang pulube, kaya bakit kikilalanin kita? Natatawang sagot ni Marta. Marta doesn't take someone like this woman seriously so she won't hide the truth anymore.
Gusto ko lang malaman kung anong klaseng babaeng tinutukoy ni Fedra na lumandi kay Seryo. Isa ka lang palang cheap na babae. No wonder you seduce men because you are poor and have nothing to eat. Kung ganun si Fedra palang nagsabi sa babaeng kaharap ng tungkol sa kanila ni Seryo. Umiling-iling si Camille. Hindi mo na dapat isipin pa kung gutom ako o busog pero gusto ko lang malaman mo na nasa kumpanya tayo. Kung tungkol ito sa pribadong buhay ni Mr. Reynoso, siguro dapat kang maghinay-hinay sa pagsasalita. Oh, kung gano'n natatakot ka rin palang iba. Sino ka ba naman hindi ba? Malamang nasagot naman ni Marta ang puno ng panunuya. Men love novelty. Sir, you were just bewitched for a while and felt asleep for fun. Naintindihan ko yan. Pero kailangan mo ring alamin kung anong position mo. Since you've become a slut, don't be too ignorant of your limitations and don't be delusional. Nakangising saad ni Marta habang magkakrus ang mga braso sa dibdib at punong-puno ng kaaregantehan. Hindi naman nagpatalo si Camille sa babaeng kaharap. Sa halip makikita sa mga mata niya na tila na-excite ito sa nangyayari. Excuse me, pwede ko bang matanong kung anong position mo para sabihin sa akin ng mga to? Nakangiting tanong ni Camille. What do you mean? Tanong ni Marta nang biglang nawalang ngiti sa labi. Tumaas ang gilid ng labi ni Camille. Asawa ka ba o girlfriend ni Mr. Reynoso para magkaroon ka ng karapatang sabihin sa akin ng mga bagay na yan? Sandali natigilan si Marta, tila ba nag-short circuit ang kanyang utak matapos ang tanong na yon. Hindi niya nga alam kung anong sasabihin sa babae ng mga oras na yon. Mukhang wala ka rin sa tamang posisyon para magsalita. Pagpapatuloy ni Camille na hindi sumagot ang babae. Kung ganun, anong purpose mo para sabihin sa akin ang lahat ng ito? Yun ay dahil inakit mo si Mr. Reynoso pero nabigo ka? At ngayon kaya ka lumapit sa akin dahil gusto mo ko sirain, tama ba? Ang mga salita ni Camille ay tila ba naging bala na tumama sa ulo ni Marta. Hindi lang siya nabigo na akitin ni Seryo kundi dalawang beses din siya nitong itinapon na parang basura. Kaya ang lahat na sinabi ni Camille ay isang malaking sampal para kay Marta. Bilang isang babae, pulang-pulang mukha na humarap si Marta. Anong kalokohan ang sinasabi mo, witch? Kung kalokohan man ang sinasabi ko, hindi. Alam mo dapat yun sa sarili mo. Saad pa ni Camille sa pinulot na paper cup na nadaglag sa sahig. At bumalik sa coffee room para maghugas ng kamay. Ang ugali niya nakadepende sa taong kaharap niya. Bagaman minsan masama ang trato sa kanya ni Seryo, pero at least totoo siya, tinutulungan nito. Nagpapasalamat siya sa lalaki dahil doon kaya naman willing siyang magparaya sa namang gustuhin nito. Isa pa, kadalasan ay sa kama lang naman siya pinapahirapan nito. Na hindi magandang ugali ng lalaki pero hindi naman ito sumusobra. Katulad na lang noong nakaraang gusto nitong gamitin ang kanyang bibig sa pakipagtalik. Pero dahil sa ayaw niya, hindi siya nito pinilit. Pero ang babaeng kaharap niya ay walang pinipili. Hindi lang siya nito sinadyang banggain kundi sinabihan din siya nito ng kung ano ng masasakit na salita. Kaya imposible para sa kanyang hayaan lang ito at hindi lumaban. Nang matapos magugas ng kamay at palis na sana'y biglang sumulpot muli si Marta at pinigilan siya. Wish! Ang taas ng tingin mo sa sarili mo kahit pinaglalaroan ka lang naman. Sa tingin mo pakakasalan ka ni Seryo? Ha? Kung gano'n nahihibang ka na. Galit na wika ni Marta. Kung gano'n ang iniisip mo pa rin na baka pakakasalan ka ni Mr. Reynoso. Nakangiting balik tanong ni Camille sa babae habang nakatingin. Witch! Bulalas ni Marta habang nakaduro sa mukha ni Camille na para bang gusto siyang kainin ng buhay. Kitang-kita sa mukha ng babae ang frustrations nito dahil sa mga sinabi ni Camille kaya naman malamig siyang nagsalita. Kung ako sa'yo, hintayin mo munang magkaroon ng karapatan bago ka magpakitang gilas sa iba. Kaysa magpanggap ka na asawa ni Mr. Reynoso at manugod ng iba dahil sinadya ni Camille na biti nang sasabihin sa kangumiti sa babaeng kaharap. Dahil magiging katawa-tawa ka lang. Wika ni Camille na binigyang diin ng bawat salita. Matapos sabihin iyon ay tumalikod na rin si Camille at naglakad palayo. Hindi siya natatakot sa babae lalo pat nasa kumpanya sila ng mga oras na yon. Dahil kung nasa tamang pag-iisip ang babae, alam nito ang masyadong pagsasabi ng pribadong mga bagay ay magiging malaking sampal at sisira sa imahe ni Seryo Reynoso.